ang nilabas po ng Supreme Court, pinahihirapan po nila yung pagsasampa ng impeachment. Aha. Ang kinakailangan po ayon sa Supreme Court, ang kinakailangan, bawat impeachable offense na ireklamo mo, lalagyan mo na ng ebidensya agad. Unlike before, makakuha ka lang na one-third. Diretso na kagad sa Senado. Sa bagong inilabas ng Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng mababang kapulungan, sapat ba ang probisyon na nagpapahintulot na maipadala agad sa Senado ang isang reklamo basta permado ito ng one-third ng mga miyembro ng Kamara habang hindi dumadaan sa buong deliberasyon ng House Committee on Justice? Follow-up question, sa inyong palagay, alinsunod ba ito sa proseso ng due process at sa itinakdang mga alituntunin ng 1987 Constitution hinggil sa impeachment, partner Badong? Alam po ninyo, ito malamang kaya gumawa na yung Kamara niyan para mailusot na nila yung susunod na impeachment nila. Sa Kamara to, no? Correct. Iba yun sa Supreme Court. Iba. Kasi ang nilabas po ng Supreme Court, pinahihirapan po nila yung pagsasampa ng impeachment. Ang kinakailangan po ayon sa Supreme Court, ang kinakailangan, bawat impeachable offense na ireklamo mo, lalagyan mo na ng ebidensya agad. Unlike before, makakuha ka lang na one-third. Diretso na kagad sa Senado. Ngayon po, pagkakataon po yan, natuwa siguro yung Supreme Court kasi sila unang naapektuhan eh. Correct. Tinamaan sila doon eh. Tinamaan sila nung kay Corona eh. Nung wala silang ginawa, nung kay ERAP, na one-third lang, na ipasa na agad, pinangalawahan pa. Ginawa pa rin nila yung kay Corona na one-third lang, pinasa na agad. Napansin po natin yan na yung mga prosecutor doon na nanguha sa impeachment trial na sila kumuha ng mga ebidensya. Dito, mas sa tingin ko, mas tama yung sa Supreme Court. Correct. Na pahigpitan. Higpitan bago ka makapag-impeach ng mga impeachable official kasi hindi naman po sila naging Supreme Court Justice, hindi naman naging COMELEC yan, hindi naman naging Vice President at President yan nang inappoint lang ng kung sino. Dumaan po sila sa, kumbaga, butas ng karayom. Lalo na yung mga inelect. Kalahin nyo, eto sa kaso ni BP Sara, 32 million ang nag-elect dyan, partner. Correct. Tapos sasampahan nyo lang, bumoto lang sila. Sa ginawa nila, bumoto lang sila ng isang araw. Diretso na sa kung hindi Senado. pumalag si BP Sara, hindi nagreklamo at hindi rin kung si Chis Escudero ay tinanggap niya na basta, baka napahamak na si BP Sara dahil sa kagustuhan lamang ng ilang daang congressman. Paano yung 32 million na bumoto? Kaya po, tama yung pinasok ng Supreme Court na due process. Correct. Hindi porket impeachable ka, biruin mo pa, partner, pangkaraniwan tao. Halimbawa, tayong tatlo, walang bumoto sa atin. Tayo po ay dinimanda dahil sa mga pinagsasabi natin dito. May karapatan naman yung nasiraan natin na magdemanda siguro. Correct. Pero binibigyan tayo ng due process. Kahit wala namang bumoto sa atin. Correct. Paano na lang yung binoto ng 32 million ayaw niyong bigyan ng due process? Yun yung kasamaan ng dati nilang ginagawa. Sobrang kapangyarihan ng House of Representatives eto, pagtulungan na natin to, pumirma kayo dyan, diretso na natin. Correct. Medyo mahirap ngayon, partner, yung kagustuhan ng House of Representatives kasi wala nang mangyayaring deliberasyon sa House Committee on Justice sa mababang kapulungan. Kumbaga, kinontra nila yung sa Supreme Court. Pag makahanap na sila ng boto, diretso na. Dapat meron pa rin dadaan pa rin sa tamang proseso sa House Committee on Justice kasi siyempre pag nasa committee ka ng justice abogado ka, may alam ka sa batas at matitingnan mo kung ito ay gawa-gawa lang naman dapat ibasura na, partner Bimar.
Tama kayo dyan mga partners. Ito naalala ko lang yung PI noon, nung nakaraan. Parang dito sila humugot ng precedents. Kasi yung PI, mga kababayan, sa mga hindi lang masyado ano lang dun sa PI pa masyado. Yung PI kasi, bago nila nagawa yun noon, mayroon na talaga silang konkretong plano na ito noon. Kaya lang, hindi sila nagtagumpay dahil nga na-block ito ng kauna-unahan ng hakbang ng Maisog na pinangunahan po ni Tatay Digong sa Davao noon. Dahil inano po yan, binulgar po yan na ganito po ang gagawin nila dyan sa PI na yan. Papapirmahin kayo, sasabihin na ganito ganon, kailangan voters kayo, ganon. Bakit ko ito kinikwento sa inyo mga kababayan? Kasi parang ito ganito ngayon, rin. ganito nila gustong iwasan or gusto nilang gawing teknik. Walang due process na. Yes, kasi kaya nila nagawa yun nung tungkol sa PI na yun mga kababayan. Kasi yung dati, yung mga naunang mga PI, nung bago pa itong administration ni Marcos Jr., may mga gumawa na ng ganyan. Ngayon, hindi rin sila nagtagumpay dahil hindi rin nila nakuha yung mga perma ng taong bayan. So, kahit mayroon na silang matibay na basihan, isa ang kulang nila noon kaya hindi nagtagumpay yung mga naunang PI, bago pa yung PI ngayon. So, ngayon, ginawa nila, tinakpan na nila yung butas na yun sa pamamagitan ng pagpapapirma sa mga tao. Kaya lang, nabigo na naman sila dahil nga na-block ito ng mga Duterte or ni Tatay Digong at ng taong bayan. Dahil nabulgar ito na ganito nila padadaanin. Ngayon, parang ganito na naman ang ginagawa nila dito sa shortcut. impeachment. Gusto niya shortcut na. Ang una nila kasing plano, tinan nyo ito mag-isip lang kayo, 1, 2, 3, tatlong impeachment ang naunang isinampa bago itong 4th impeachment, nagtuloy doon sa ano ninyo. Ang ang desisyon naman ng Supreme Court, tinatanong lang sa inyo, anong ginawa nyo doon sa una, ikalawa at ikatlo. Liwanagin nyo muna yon. Bakit? Hindi sumagot, partner. Kasi, di ba, ito mismo si Percy Tabi. Percy Tabi. Sino? Bagong pangalan Percy Tabi. Percy Tabi. Ito si Percy, siya mismong kaunahan na gano'n. Percy Tabi, dugtungan mo ngi. Para mag-isang mga viewers, hindi nila alam Siya mismong may ano nito. So kung gano'n mga kababayan, bakit hindi nyo ito binigyan ng pansin nung una? Kaya ngayon, pangalawa, pangatlo, kung doon pa lang sa una, kung talagang kumpiyansa kayo, sa una pa lang, na talagang ito si BP Sara, kailangan managot, may kasalanan, di ba doon pa lang sa una pa lang na sinampan ninyong impeachment? Kung ayaw ninyong maiwasan ayaw ninyong mapunta tayo sa ganitong sitwasyon, hindi Dahil nga masyado kayong kampante, dahil akala ninyo hawak nyo lahat ang Congress, hawak nyo rin ang Senado. Yun ang pagkakamali ninyo dahil hindi naman yan lahat na mga mambabatas natin ay lahat na lang iisa yung mga utak ng mga yan. Konti lang, partner Yung kumontra, konti lang. Konti lang, kaso nga lang, hindi nila basta-basta maano to dahil nasa rule of law natin. So, itong mga senador ngayon, ang akala kasi nila, kayang-kaya nilang agawan lang ng baso, yung champion, yun ang iniisip nila. Correct. Diba? So ngayon, nagkamali sila rito. Ngayon, ito na naman mga partner. Gumawa na naman sila ngayon ng panibagong, may tuturing panibagong rules. Kung panibagong rules ito, maaaring lalabag ito sa 1987 Constitution. Exactly. Diba? Kasi, bakit ka pa gagawa? Mayroon na ngayon, dapat, ang gawin mo muna, pagbutuhan muna yan, dyan sa Congress at saka sa Senado. Correct. Tapos, ipasa ninyo ngayon, papirmahan pa ni Marcos. Matagal pa yan. Bakit niyo kailangan i-shortcutin na naman? Mahilig talaga kayo sa shortcut. Gusto kasi nilang ma-impeach agad si Vice President Inday Sara. Yun nga May habol. May habol kasi February yun February 6 next year, di ba? Next year. Pero sabi naman ng kampo ni Vice President Inday Sara, handang-handa sila. At saka partner, hindi na po tayo diyan kakabahan kahit na i-shortcut nila yung impeachment, complaint diyan sa Kongreso. Iiyak pa rin sila sa Senado, partner.